Matapos ang isang interview kay Isko Moreno na kung saan ay tila pinupuri pa niya si Bongbong Marcos at sinasabing di siya naniniwalang may pananagutan ito sa malawakang nakawan dito sa flood control, maraming mga netizens ang nagsabi, balimbing daw si Isko Moreno. Balimbing nga ba siya? Pag-usapan natin yan. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Ako, ang honest opinion ko dyan, hindi balimbing si Isko Moreno. Bakit? He has always been a BBM supporter. Siya ay, sa aking palagay, ang sinasabi ko sa inyo na mayroong secret candidate si BBM in mind, I was referring to him, si Isko Moreno. Sa tingin ko, ang secret na baraha ni BBM na tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Just in case wala sa kanilang hanay ang maaaring tumakbo. Bakit ko sinabi ito? Pag-aralan natin ang mga ebidensya. Noong pong April 17, 2022, ay nagkaroon po ng joint press conference noon ang mga ibang presidential candidate. Kasama po dyan si Isko Moreno, si Ping Lacson, si Norby Gonzales, at saka sinabi pa nila noon na kasama din daw nila si Pacquiao. Doon sa press conference na ito, ang sasabihin lang po pala nila ay silang mga presidential candidate na tumatakbo sa kasalukuyan ay hindi aatras sa pagkapangulo. Bakit nila sasabihin yan? Well, apparently, ang target ng press conference na to ay hindi lang yung kanilang pagtakbo bilang pangulo, kundi yung presidential run ni Leni Robredo. Kasi dito, bukod sa pagsasabi na hindi sila atras sa kanilang pagtakbo bilang pangulo, ay binatikos pa nila si Leni Robredo at sinasabing hindi daw dapat pagkatiwalaan si Leni Robredo. And I find it very strange na ang binabanata nila ay yung number 2 doon sa survey at that time. Ang nangunguna po noon is BBM, then si Leni Robredo, pagkatapos si Isko Moreno, and then Ping Lacson and the rest. Kasama rin din pala sa press conference na yon ang Vice President ni Ping Lacson na si Tito Sotto. Ngayon, bakit kailangan nilang magkaroon ng ganitong mga press conference para banatan si Leni Robredo? Sino ang nakinabang doon sa press conference na yon? Well, ang primary na nakinabang doon sa press conference na yon ay si BBM. Because at that time, on April 17, just several weeks na lang ang natitira, about barely 3 weeks to go, magkakaroon na ng haalalan, ay although nangunguna pa si BBM, Leni Robredo has clearly picked up momentum. Lumalakas si Leni Robredo. Nag-hit na siya noon ng 15%, nearing 20% ang survey sa kanya. And kung sila Ping Lacson, sila Isko Moreno, and all the other presidential candidates, sila Manny Pacquiao, will withdraw from the candidacy, I think the natural tendency there is lilipat ang mga ito papunta kila Leni Robredo, yung mga botante nila. Hindi po yan pupunta kay BBM. So, para sa mga political advisors ni BBM, it will be better kung ang opposition ay mananatiling hati-hati. In order to do that, kailangan manatili sa kampanya at sa pagtakbo ang kampo nila Isko Moreno, Ping Lacson, and the rest. Si Isko Moreno, ang pinakamataas na inabot niya noon sa survey was about 11 to 12%. Pinakamataas na yung nag-pick up siguro siya ng mga about 12% na naglabas siya ng music video niya, na maganda talaga yung pagkakagawa. Akala nga namin noon game changer na yan. Kaya ako inaakala noon yan kasi action demokratiko po ako noon nung panahon na yon. And we were hoping na si Isko Moreno will be the candidate that will bring relevance to action demokratiko. But I think we were wrong. And so para nga sa administrasyon ngayon, pero ng leading candidate noon sila BBM, ang objective nila noon ay panatilihing hiwa-hiwalay ang oposisyon. That means mas maraming kandidatong presidente, mas maganda kila BBM. At alam naman nila Isko Moreno, nila Ping Lacson, all the other presidential candidates na wala na silang pag-asang manalo. And yet, they decided na mananatili sila sa karera.
Not in order just to run, but I think the objective was in order to prevent si Leni Robredo from having a fighting chance. That is the political objective here. Bakit mo gagawin yan na makikinabang si BBM sa desisyon mo kung hindi kayo nagkaroon ng mga arrangement at pag-uusap tungkol dyan? Hindi nyo ba napupuna? Is it not strange na yung mga tao na kagaya ni Ping Lacson, ni Tito Soto at saka nila Isko Moreno sa kasalukuyan na naging bahagi ng press conference ito ng 2022 para sirain si Leni Robredo ay ngayon ay pumapanig at kumakampi kay BBM? Well, it's from my opinion, I think the alliance has already been built since 2022. Kung ano ang naging kapalit ng mga alliances na yan, well, your guess is just as good as mine. At ngayon, pagdating nitong 2026, makikita ninyo na sina Isko Moreno ay malinaw na ang kanyang stance ito ay hindi niya sasalingin sila BBM. Hindi sila magsasalita laban kay BBM at sasabihin pa nga nila na chismis lang itong mga propaganda laban kay BBM, sina Ping Lacson. Obviously, pinoprotektahan siya sa Senado, sina Tito Soto. So, you know that they are part of the team. And there is one thing more that you need to consider. Alam niyo ba kung sino ang abogado ni Isko Moreno noong 2022? It was George Garcia. Siya ang lead lawyer noon ng legal team ni Isko Moreno noong 2022. And after the election of 2022, sino yung inappoint ni BBM na chairman ng COMELEC? Hindi yung incumbent lawyer niya noong 2022 campaign, because si George Garcia is supposed to be the lawyer of Isko Moreno in 2022. Ang inappoint ni BBM ay yung lawyer ni Isko Moreno na si George Garcia. Although naging abogado rin naman ni BBM si George Garcia sa marami niyang mga election cases, but don't you find it weird and strange na yung abogado ni Isko Moreno noong 2022 ang maa-appoint na chairman ng COMELEC? Well, unless of course they are part of the same team. So hindi ako naniniwalang balimbing si Isko Moreno. Magbabalimbing ka kung ikaw ay nagpapalit ng kampo. He has always been part of the BBM camp since 2022, or at least mayroong mga alliances built at that time. That is why, as for me, I am no longer part of Aksyon Demokratiko, because I believe na yung Aksyon Demokratiko that was built by Senator Rocco is now very different from the Aksyon Demokratiko that we have right now. And kung makikita niya siguro ni Senator Rocco yung wangis ng Aksyon Demokratiko that we have right now, I think he will also disapprove. Pero tayong lahat, ang payo ko sa inyo kagaya ng dati, magbuo tayo ng sarili nating mga sapantaha ng ating mga opinion, pero patuloy tayong magsisipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.